Sa loob ng isang linggo ay nakaikot tayo sa Cambodia. Nalaman natin kung paano ang buhay sa kapwa nating ASEAN country. Sa uling araw ng kasama nating si Jules Giang sa Cambodia, binisita niya ang pinakamalaki at pinakasikat na templo sa buong mundo. Ito ang Angkor Wat. Ito ang tanong ni Boss, sagot ko. Lahat ng mga kalahok ng YC Lead Generation Shop ay nabigyan ng isang oras para bisitahin ang Angkor Wat sa Cambodia matapos ang 5 araw na punong-puno ng mga aktibidad. Lahat kami ay pumila sa ticketing station na ito. Sa halagang $20 ay maaari mo nang maikot ang Angkor Wat sa loob ng isang araw. Mapapansin din naman ang man-made moat na ito sa palibot ng Angkor Wat. Sinasabing ito ay para sa proteksyon ng templo. Bago ka pumasok sa temple grounds ay makikita rin ang ilang mga do's and don'ts sa loob ng compound. Ito pa rin tayo ngayon sa Angkor Wat, pero ano nga bang ibig sabihin ng Angkor at ng Wat? Ang Angkor ibig sabihin niya ay city at ang Wat temple. So maging redundant na kung sasabihin mong Angkor Wat Temple. Okay? So Angkor is city and Wat is temple. Angkor Wat. Bago makita ang main temple, ito muna ang nakita namin. At sa aming paglalakad tungo sa main temple ng Angkor Wat, sinalubong naman kami ng maraming mga turista. Presko rin ang pakiramdam dahil sa napakaraming mga puno sa paligid. Hindi naman makapigil sa sabik ang Team Philippines nang nasilayan na namin ang harapan ng Angkor Wat. Ang Angkor Wat ay nabuo bilang isang Hindu temple at kalaunan ay naging Buddhist temple. Ang templong ito ay ginawa para sa Diyos na si Vishnu at ng Phnom Bakheng na para naman kay Shiva. Ang arkitektura nito ay may estilong klasikal ng Khmer. Nagsilbi itong simbolismo ng bandila ng bansang Cambodia. Di ba parang familiar to? Parang nasa flag ng Cambodia. Well, tama yun. Nasa flag ng Cambodia yung Angkor Wat. Pero yung nasa flag, 3 towers lang. Pero yung sa totoo, yung perspective kasi nasa flag, parang flat kaya 3. Pero yung totoo, 5 towers talaga yan. Kaya makita natin ngayon, iba't ibang towers ng Angkor Wat. Isa rin ito sa ipinagmamalaki ng Cambodia sa buong mundo at nagsilbi pang daan upang paigtingin ang diplomatic relations ng bansang France, Estados Unidos at ng Thailand. Talagang ang lahat ay mabibighani sa ganda ng templong ito tulad na lamang ng Team Philippines. Nandito kami sa Angkor Wat. Okay, so kasama natin ang Philippine team. So kamusta ang pakiramdam na nandito kayo sa isa sa pinakasikat na temple sa buong mundo? Sige muna. Nice, very nice. Amazing! It's so good to see these ruins. Really? Siyempre nakakatuwa. Kasi siyempre, once in a lifetime lang din. Tsaka alam nyo ba na 10% pa lang daw itong nakikita natin. Kaya there's more to look dito sa pagpasok natin. Kaya samahan nyo kami. Ang buong templo ay nabuo mula sa milyong-milyong mga sandstones. Tinatayang 6 hanggang 10 milyong bloke ng sandstones ang nagamit. Mapapansin din naman ang disenyo ng mga bato na talagang mas nagpaganda sa templo. Guys, yan, patuloy natin nililibot yung loob ng Angkor Wat. Anong napapansin nyo so far? Super luma na? Ancient, par. Very ancient. Yeah, super luma na siya. Tsaka parang ang daming history na nangyari. So kung mapapansin natin, sobrang intricate ng mga designs, di ba? As in, the very detail meron talaga. Tapos yung okay dito, kahit sobrang luma na niya, talagang nape-preserve pa rin. Siyempre magandang learning yan para sa Pilipinas, lalo na sobrang dami nating heritage sites. Cultural preservation. Diba yun yung kailangan natin matutunan sa Cambodia na pangalagaan natin yung mga heritage sites natin. Ito yung parang Nakapanayam din natin ang 2 sa 3 leader mentors ng Pilipinas ukol sa kanilang tungkulin sa YC Lead Generation Earth Workshop. Narito sina Mr. Ryan Gonzales ng Tarlac at si Miss Cherry Atilano ng Makati. Kasama natin ngayon dito sa Angkor Wat ang 2 leader mentors ng Philippines, si Sir Ryan and si Miss Cherry. Hello! Okay, so far, ano ba yung mga tasks nyo bilang leader mentors dito? Okay, yung task namin bilang leader mentors is actually i-guide yung mga youth leaders galing sa iba't ibang bansa dito sa Asia kung paano sila makagawa ng isang project na connected sa environment at kung paano nila mamobilize yung mga publiko na gumamit din ng social media sa pag-spread ng kanilang mga programa. In another aspect, may share kami from our very own practices sa Pilipinas. Like for example, ako, share ako about volunteerism. At share naman, hi. Share. Okay. Alright, sa loob ng isang oras na ikot natin ang buong Angkor Wat. So far, anong masasabi nyo sa experience na to?
Ang ganda ng experience! Yeah. Ang saya ng experience kasi minsan lang to na makakapunta dito. So, enjoy talaga. Pero yung pinakamahalaga dyan, kahit sobrang tagal na, sobrang tanda na nitong Angkor Wat, na-preserve pa rin nila. So, magandang learning experience to para sa ating mga Filipinos na lahat ng mga heritage sites natin sa Philippines ay mapangalagaan natin. Matapos naman sa Angkor Wat ay hindi na rin namin pinalagpas ang nightlife ng Cambodia kung saan nagtitipon-tipon karamihan na matapos bumisita sa mga heritage sites. Matagumpay rin na nagtapos ang YC Lead Generation Earth Workshop. Ang isang grupo ay ipapadala sa United States para sa isang study tour. At gayon na rin si Lisma Gota Rosal ng Indonesia at ang inyong lingkod para sa isang 2-month internship sa Washington DC at sa may New York City. Sa loob ng 6 na araw sa Cambodia, nagkabuklod ang mga lider estudyante ng buong Timog Silangang Asya. Napatunayan natin na may boses ang kabataan upang gumawa ng aksyon para sa mga epekto ng pagbabagong klima. Magkakaiba man ang ating mga wika at kultura, sa ng ASEAN region ay may pagkapare-parehas. At iyan ang hangarin na umunlad ng ASEAN habang patuloy nating napapangalagaan ang ating kalikasan. Mula mismo sa Siem Reap, Cambodia, para sa Tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.